Meron akong i-share sa inyo na way para makapag-host ng NetN, so self-hosted server na hindi mo kailangan gumamit ng local PC or dapat naka-on yung PC mo 24/7. So ito siya, no? So ayan, bale, ito yung instance ko na NetN na online. So ibig sabihin, kahit nakapatay yung computer mo, pwede mong ma-access to. Tapos, pagka clinic mo tong link na to, actually, yan, ito, naka-browse na yan. So, ayan, di ba? So, ayan yung ating NetN server. At ang pinakamaganda dito, mga kuys, hindi mo kailangan gumastos. So, libre tong self-hosted server na to. And then, on this video, tuturo ko sa inyo kung paano i-set up to, step by step. Tara, start na tayo. Let's go! So, first, open ka ng kahit anong browser. So, in this case, Google Chrome yung sa akin. Tapos, search mo on Render. Ayan. So, gagawa tayo ng account dito sa Render. Bale, ito yung mag-host mismo ng NetN instance natin, no? So, click ko yung on Render. Ayan. Tapos, get started. Tapos, click ko yung Google. Tapos, ayan, mag-login kayo on your Google account. Continue nyo lang yan. Tapos, alaw-alaw, mga ganyan. Tapos, papasok ka na dun sa UI ng Render. Click New Web Service. Ayan. Tapos, dito, click mo yung existing image. So, tapos, maglalagay ako ng Docker na URL or image URL natin. Bale, yung mga links na ilalagay ko dito, mga kuys, ilalagay ko na lang dyan sa may description box. So, check nyo na lang. So, in this case, Docker NetN.io, NetN.io, NetN latest. Tapos, click mo yung connect. So, ayan na. Bale, nandito ka na. Then, gagawin mo is, i-rename mo to. So, siguro, lagay mo, NetN Kuya RJ. Ayan. Or depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay na pangalan, no? So, in this case, sa inyo ipapangalan ko dyan. Tapos, instance type natin is yung free lang, no? Ito. 512 MB RAM, 0.1 CPU. So, kung pang-practicean lang to, okay na to, mga kuys, no? 512 MB RAM is okay. Pero kung gagawin mo siyang business or something, mas maganda siguro kung paid na lang yung kunin mo, no? So, in this case, dun tayo sa free kasi mag-practice na naman tayo, di ba? So, yan. Then, dito sa environmental variable, so, ilagay natin, nandyan din sa baba yung mga variables na kailangan mo. So, una, mag-add muna ako ng 5 na fields. 1, 2, 3, 4, 5. So, una, lalagay ko, NetN host, NetN port, NetN protocol, node env, then webhook URL. So again, mga kuisa, nandyan yan yung mga values, pati yung mga field names natin. So dito sa NetN host, so ilalagay mo yung URL mo. So kung pangalan mo is NetN Kuya RJ, ang magiging URL mo is, or yung host mo is netnkuyarj.onrender.com. So ayan na. Ito yung instance name mo, tapos onrender.com. Yun lang siya. Tapos yung port natin is 5678. Or depende kung anong gusto nyo ilagay na port, pwede naman yan. NetN protocol, HTTPS. Node env is production. Then webhook URL is, copy nyo lang yung kanina, ito, netnkuyarj.onrender.com. Tapos maglagay lang kayo ng HTTPS sa unahan. Tapos gagawin natin, hindi pa tayo tapos ha. So puro tayo sa new tab ulit. Tapos search mo Supabase. Supabase is Postgres SQL database to. So para yung NetN instance natin, meron siyang database, tapos in case na mag-restart yung server natin, hindi mawawala yung laman ng NetN instance natin. So lahat ng data ng NetN natin nandito lang. So yan, click natin yung Supabase, tapos start your project, ayan. Tapos sign up ka, ayan, sign up now. Tapos ilagay mo yung email mo. Ayan, meron akong dami email. Ito lang gagamitin ko. Tapos password, sign up. Password is known to be weak. Okay, palit tayo ng password. So yan siguro. Pero take note nyo yung password nyo, mga kuys. Tapos check your email to confirm. So open tayo ng Gmail. So tapos click mo yung Supabase. Confirm your email address to start building with Supabase. Confirm email. Tapos create new organization. Then lagay mo yung organization name, obviously. So, NetN Kuya RJ na lang. Tapos personal, tas free lang tayo lagay, mga kuys, 0 per month. Again kung production yung gagamitin to, mas maganda mag-invest, no, sa paid plan. Otherwise, kung gusto mo na mag-practice, yan, free. So create organization. Ayan, so after natin maghintay, ito na tayo. Organization, my project, database password, siguro yung password na lang natin kanina, yun na lang yung gamitin natin. So ayan, nakasave kasi siya dun sa Google account ko. Pero in this case, kung hindi naman, ayan, paste nyo yung password nyo kanina. Pwede naman yun. Or siguro ibang password. So kayo bahala, ano. So region natin Singapore. Create new project. So tapos, nandito ka na sa Supabase. Click mo yung connect.
Tapos, punta ka dito sa transaction pooler. Ito yung mga parameters na gagamitin natin mamaya. Isa-save natin dun sa render natin ng mga environment variables, no? Which is yung kaninang sinesetup natin. So, balik ako dun sa render. So, mangyayari, mag-add pa tayo ng mga variables natin na Supabase naman para mag-connect yung render natin doon sa Supabase na database natin. So, gagawin ko, ga-add ako ng 8 pa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, yung mga nilalagay natin dito sa variables natin or environment variables mga kuys, nandiyan yung sa description box. So, check nyo na lang. So, gagawin ko una is ito, DB Postgres Database, DB Postgres Database Host, DB Postgres Database Password, Postgres DB Port, Postgres DB Schema, Postgres DB User, DB Type, tapos NetN Encryption Key. So, ayan. Balik tayo dun sa Supabase natin. So, ito, di ba, may mga, may mga parameter. So, gagawin natin, ito, host. So, balik tayo dun sa render. Host. Ayan, ito, host. Tapos, database is Postgres. Tapos, password natin. Yung password natin kanina, yung nilagay nyo dun sa Supabase. Paste nyo lang yon. Tapos, port. Ano yung port natin? 6543. Yung user natin, Postgres DB schema natin, gawin natin public. Tapos yung DB type natin, Postgres DB. Tapos yung NetN encryption key natin, so mag-generate lang tayo dito sa Google ulit. So search nyo, encryption key generator. Yan, ito lang siguro, encryption key generator. So generate nyo lang yan. Tapos copy nyo lang yon yung kung ano yung unang lumabas. Ayan, ayan, paste nyo lang dyan. So okay na yan mga kuys. So kompleto na yung ating mga environment variables. So tapos, click mo yung deploy web service. So, magde-deploy yan. So, medyo matagal to. Hindi ko alam. Mga 10 minutes or 5 minutes. So, balikan ko kayo mamaya mga kuys. Kung medyo nabibitin ka dito sa topic natin mga kuys, you might consider our Technical Virtual Assistant course. So, ano bang meron dito? Ayan, yung AI automation tools natin. Nandiyan yung Zapier, Make, NetN, tapos Go High Level. Tapos, meron pang mga other tools na essential. Yan, yung WordPress CMS, web page building, maintenance. Tapos, project management using Monday, e-commerce management with Shopify, CRM again with HubSpot. Tapos, yung chatbot setup management natin. Copilot Studio, mga kuys. Tapos, apart dun sa mga modules, meron tayong support group chat. So, it's a private GC, no? You can ask anything about the course. So, marami kang pwedeng mapagtanungan doon na pwedeng tumulong sa'yo about doon sa current task na ginagawa mo or sa module kung nasan ka man, no? Tapos, meron din tayong daily and weekly Zoom meetings which you can also ask anything about your technical VA journey. So, minsan, nandun kami mga kuys, tambay ka lang doon. Minsan, nagtatrabaho kami, share screen. So, tapos yun, brainstorming din, di ba? So, kung meron kang mga task na nahihirapan ka, pwede ka pumasok doon sa daily Zoom natin. And then, bukod doon mga kuys, magkakaroon ka ng portfolio after mo matapos yung course, which is gagamitin mo pagka nag-apply ka na or naghanap ka na ng client. Kasi, wala naman tayong resume, di ba? So, dedepende lang yung mga client sa portfolio mo. So, itong Tech VA course natin, marami tong mga real world projects real world talaga na galing sa client mismo, yung mga client mismo yung nagpapagawa. Tapos ginawa natin dito. Ayan, tapos yung mga projects na yon, mga kuys, pwede mong ilagay yon as portfolio. So tapos yung portfolio na yun, obviously, pwede mo ipakita sa client, di ba? So ayan, check nyo na lang yan, marami yan, no? So, tapos ito yung mga iba na nagkaroon ng result dito sa TechVA course natin, check nyo na lang din. Tapos yung mga testimonials, no, nandyan yan, mga kuys. So kayo na bahala kung mag-enroll kayo. Pero mas maganda mga kuys, merong community na nagsusupport sa inyo habang nag-learn kayo or nag-upskill kayo, no? Kasi mas madali siya. Pero yun nga, otherwise, hindi mo naman kailangan mag-enroll dito or wala nagpapilot sa'yo na mag-enroll ka. So ikaw bahala, it's your decision pa rin naman, no? Okay mga kuys, back to video tayo. So ayan, live na daw. So tingnan natin kung ma-access na natin. Ayun. So it's live na nga, no mga kuys. Medyo mabagal na siya mag-load ng konti pero working na yan. So ayan. So gagawin natin, setup natin obviously. So lagay natin email natin. So RJ, password. Yan, tapos next mo lang. Tapos pwede nyo itong i-skip pagkakaalam ko pero ano na lang natin. Tapos, gate paid features for free forever. So, kunin natin yung free license key natin, no, mga kuys. So, click mo lang yan. Tapos, punta ka dun sa Gmail para makuha natin yung free license natin. So, ito na yung ating NetN license key. So, copy ko lang yan. Actually, pwede mo tong i-click. Pero in this case, copy ko lang to. Tapos, enter activation key. Yan, paste mo lang yan dyan. Tapos, activate na. So, you're on the community edition. So, all in all, unlimited usage to. Tapos, naka-live lang siya lagi. Tapos check nga natin yung Supabase natin kung ano yung itsura. So ayan, no? Ayan yung ating Supabase
na database na may lamang init and data or schema. Yan, this is the schema. So ayan, meron na siyang database tas naka-live. So next, para sure lang mga koys, maglagay tayo ng automatic backup ng Supabase database natin in case mawala or mag-crash or whatever. So gagawin ko is punta ako sa GitHub. Yan. So kung wala ka pang account mga koys, mag-create ka, otherwise mag-sign in ka. So ako, sign up. Ayan, naglagay ako ng email, password, saka username, tapos country, region, tapos create account. Ayan, wala pa kasi akong GitHub sa email na to. Nag-send ng code doon sa email address. Copy-paste ko lang yon obviously dito. Ayan, so login ako. Siguro continue with Google na lang ako. Your email was verified. So link account. Create tayo ng repository. So tapos, repository name, initndb backup. Pwede na yan. Tapos, private natin mga koys. Kasi database yung ibabackup natin, di ba? So, dapat naka-private siya. So, siguro, add the readme. Hindi muna. Create repository. So, tapos, create tayo ng new file. So, click mo tong creating a new file. Yan. Tapos, meron tayong titinan na guide dito mga koys. Open ko lang ulit yung new tab. Tapos, ito. Naka-bookmark na sa akin actually. So, gagawin natin is titinan natin tong repository na to. Gagayahin natin yung YAML file. So, yung kasi yung magiging script nung auto backup natin. So, credits to Sestodev sa malupit na GitHub repo niya para makapag-backup tayo ng database sa Supabase via GitHub Actions. So, gagawin natin is pura tayo dito sa folder niya, GitHub Workflows. Tapos, yan, yung backup.yaml. Copy mo lang yan. So, kakopy natin yan. Copy raw file. Tapos, punta ka dito sa new file. Then, mangyayari, ang directory mo is .github/workflows. .github/workflows/backup.yaml. Yan. So, mangyayari, paste mo yung kinami mo. So, kapag okay na yan, commit changes mo lang. So, create backup.yaml, commit. So, ayan, nakakreate na yung file natin. So, next natin gagawin is pura tayo sa settings. Tapos, pura tayo sa secrets and variables. So, tapos click mo yung actions. Tapos, mag-add tayo ng repository secrets. Tapos, click mo yung new repository secret. Yan. So, your secret name saka secret. So, tingin tayo dun sa guide natin. Yung mga links na to, nandyan lang yan sa baba. Check nyo na lang. So, gagawin daw natin is, ayan, yung secret natin, ito, Supabase DB URL. So, pura tayo dito, tapos paste natin yan. Tapos, yung secret natin, makukuha natin yan dito sa ating Supabase. So, click mo yung connect ulit. Tapos, punta ka dun sa transaction pooler. Tapos, ito, copy mo to mga koys. Tapos, ilagay mo yan dito. Tapos, obviously, yung password, papalitan mo yan, no? Papalitan mo yan ng password mo kanina na sinet mo dun sa database mo. So, in my case, ito sa akin, tanggalin ko yan, tapos paste, tapos add secret. Yan. So, okay na yon. So, pag in-edit mo yan mga koys, hindi mo na makikita yung kanina mong nilagay, no? Ulit ka na naman. So, punta ka ulit dun sa Supabase, tapos copy mo yung URL, tapos lagay mo yung password mo. So, in this case, hindi na kasi okay na yun eh. Tapos, next natin gagawin is, punta tayo sa variables. Mag-add tayo ng repository variable din. So, tapos, yan. Backup enabled, so set to true. So, repository variable, name is backup enabled, tapos true. So, add variable. So, mangyayari is automatically nang iba-backup nitong script na to or yung action na to na yung database mo sa Supabase is save dito sa GitHub, no? In case na meron mangyari, pwede mo rin siyang i-restore pero hindi ko ituturo yun, no? So, check nyo na lang tong link na to. So, ayan, restoring your database in case na magkaroon ng issues yung database ng NetN nyo. Pwede nyo siyang i-restore anytime, no? So, ayan, pagka nag-run yan, mga koys, every midnight to magba-backup, if I remember correctly. Mapupunta yan dito sa actions, tapos, ayan, Supabase backup. So, yan, hintayin nyo lang matapos yung, yung action na yon. Kapag ka na-backup na yan, bale, mag-create yan ng bagong folder dito. Let's say, ano nga yun, nakalimutan ko lang. So, backup something, basta nandun. Tapos, tatlong file yung iba-backup niya. So, andyan yung roles.sql, schema.sql, saka data.sql. So, ayun yung mga file na iba-backup niya, no? So, tapos, meron pa tayo sa pang gagawin kasi free lang to. So, syempre, meron tong mga downside. So, kasi kapag free mga koys, tapos hindi mo siya na-access, mag-i-sleep to or matutulog to. Literal na matutulog kasi walang activity eh. So, para hindi siya matulog, ayan, ito pala, may notice pala dito. So, your free instance will spin down with inactivity which can delay request by 50 seconds or more. So, gagawin natin mga koys para hindi siya matulog. New tab ka ulit. Tapos, search mo cron job.
Ayan, cronjob.org. Free cron jobs from minutely to once a year. So, click natin yan. So, gagawin natin, sign up tayo dyan. So, lagay mo na ulit yung first name, last name mo, tapos email, password. Tapos, agree ka lang mga kuys. Then, create account. Yan, mag-send ulit siya ng email na, ano lang, for email confirmation lang, no, mga kuys. Activate mo, tapos, click mo yung activate account. Yan, sign in ka na. So, lagay mo yung email address mo, tapos password. Click mo yung remember me kung gusto mo mag-sign in na mag-sign in dito. Para tayo sa create cron job. Tapos, ilagay natin yung URL ng ating NetN. Ayan. netn-koyarj.onrender.com. In this case, ito yung NetN ko. So, title, NetN ni Kuya RJ. Ayan. Tapos, enable job. Tapos, every 5 minutes siguro para mas okay. Create. So, kapag ka-ino na natin to, bale, ibabrowse ni cronjobs.org yung NetN instance natin para hindi siya mag-sleep like every 5 minutes, no? So, ibig sabihin ng cronjobs, mga kuys, scheduled task siya na sinet mo, no, para gawin niya yung activity na yun. In this case, ibabrowse niya yung instance natin, which is ito, yung render.com na service natin na NetN, para hindi siya mag-sleep. So, ayan, okay na siya, mga kuys. Pwede na kayong mag-create ng workflows dito. Tapos, ayan, mag-practice kung ano yung gusto nyong gawin, no? So, kasi ano na to eh, free instance na to ng NetN. So, kahit anong mangyari, hindi na yun mawawala. Tapos, mangyayari pala mga kuys, pagka merong update dito, so let's say, kailangan na update something. Meron yan dito minsan na lumalabas. Gagawin mo is, i-restart mo lang to. So, punta ka dito sa, kunyari, nasa dashboard ka, no? Tapos, click mo yung service name mo. Tapos, click mo tong button na to. Either deploy latest reference or restart service. Ganun lang. Tapos, mag-update na yung NetN mo kusa, no? On its latest version. So, that's it mga kuys sa video na to, no? So, kung gusto mo ng free content about AI automation, mga diskarte sa freelancing, or mga go high level automation, feel free to subscribe. Saka like mo na rin mga kuys. And help me get 20,000 subscribers mga kuys. So, it's a milestone for me, no? Happy automating mga kuys. See you on the next video.